Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor at welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel, Pinoy Firearms Instructor. At pinapalaala ko lamang do sa mga bago pa sa ating YouTube channel na wala po ako sa Pilipinas kaya hindi ninyo makukuha ang aking serbisyo. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith. At wala po akong shop o paggawaan sa Pilipinas. Okay, at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Motiali Basir. Okay, ang sabi ni Motiali Basir ay, "Salam po. Sir, ano po ang dapat gawin sa 1911 ko? Ginawa ko po, bawasan ng konti yung extractor sa baba. Pero para mahaba siya kaya maluwag na yung bala, sir." Okay, pipilitin natin sagutin yan. Una sa lahat, Assalamualaikum sa iyo, Mutya Balasir. Okay, bago natin yan sagutin, gusto ko lang munang pasalamatan si Dennis Sardona. Okay, yan ang bago nating nakatanggap tayo ng padala dito sa ating GCash number para sa ating mga beneficiary na mga estudyante na anak na single parent. Okay, maraming salamat sa iyo, Dennis Sardona. At sana marami pang magpadala para madagdagan yung 6 nating estudyante. Sa ngayon ay 6 pa lang yung ating tinutulungan ng mga anak na single parent. Hangad ko talaga ay dumami pa yan. Kaya ako gumawa ng YouTube channel. Dati na ako nagpapaaral ng mga bata na anak na single parent. Pero sa ngayon ay maliit pa yung ating YouTube channel at pag yan ay lumaki, dadagdagan pa natin yan. Okay, yung aking kinikita dito sa ating kumpanya, walang problema. At ako naman ay walang pinapag-aral kaya inilaan ko yung aking YouTube channel para sa ating mga beneficiaries. Kaya tayo isang charity vlogger na hindi ko ginagamit yung mga bata para gawa ng videos. Ginamit ko yung aking malit na kaalaman para kumita ng konti. Kaya maraming salamat sa ating 39,700 plus na mga subscribers. Maraming salamat sa inyong pag-share at pagla-like sa ating mga videos. At kahit mabagal, tayo naman ay unti-unti dumadami. Okay, at maraming salamat sa mga silent viewer na hindi nag-i-skip ng ads. Okay, so ayan ang ating YouTube, ang ating GCash number. Kung may gusto pang tumulong, maraming salamat sa inyo. At hindi naman tayo tumitingin sa laki ng halaga. Okay, at sasagutin na natin yung katanungan yung problema ni Motiali Basir. Okay, so ang ginawa daw niya ay hindi ko alam kung paano niya binawasan. So, ang pagkakaintindi ko, ang binawasan niya ay itong itong lugar na to. Ito dahil isa lang naman ang style ng mga ng mga extractor, meron siyang pangkawit. Meron siyang pangkawit itong pangkawit na to. Meron siyang pangkawit. Kaya yung mga pistol ay may liig yung basyo. Yan pangkawit. So pag binawasan mo yung lugar na yon ay magiging maluwag yung iyong I don't know kung tama yung pagkaintindi ko sa iyo. May binawasan ka. Hindi naman po pwedeng bawasan to siguro. So ito lang ang pwede mong bawasan. So magiging maluwag, may salyada yung iyong bala o basyo. Magkakameron niya ng salyada. Dapat yan ay ganito. Okay, walang salyada yan, walang ganun. Ang bala nakakapit yan, kapit na kapit yan. Para pag atras ng bolt o ng slide, madadala yan. So ano ang magiging problema mo pagka yan ay binawasan mo? Parang ganito yan kasi ito ay mga dami ito. Ito ay magkakamero ito. Ito meron ito magkakamero niya ng salyada na ganyan.
At pagka mahina ang spring mo o yung pagkakahawak dito ng iyong extractor, pag yan ay hindi masyadong kapit na ganon, ay ang mangyayari dyan, pag atras ng iyong slide, hindi pa nakakaabot sa ejector itong iyong basyo, mahuhulog na yan. Mahuhulog na. So pag nahulog yan, nandun na yung malfunction. Andun na sa loob yan. So magdo-double feed ngayon yan. Magdo-double feed. Hindi yang i-eject. Kasi nga, kumalas na dito sa inyong extractor. Extractor nga. Kumalas na. Hindi pa siya nakakarating sa yung point niya ay hindi pa nakakarating sa kanyang ejector. Dahil nandito yung ejector, ay pag atras niya, siyempre, maigsi na yung basyo mo, lalaglag na yan. Kakalas na yan. Lalo pag yan ay nasagi, pag nasagi yan ng bala sa magazine. So kakalas yan. Pag yan ay kumalas, andun ang problema niyan. So ano ang magandang gawin dyan? Okay, meron ako ditong ito yung mga napunggal naman ito. Ito yung napunggal. Kumbaga natanggal na yan, nabungi na yan. Ito naman yung hindi napunggal, Yan, Okay, ito yung napunggal. So itong mga napunggal na ganito, o di kaya yung nabawasan mo na to, ay ang maganda dyan ay kung may pampalit ka, palitan mo na. Palitan mo na ng bago. Pero, pag wala akong pampalit ng bago, yan ay nire-rebuild ko ng welding yan ng acetylene. Ang ginagamit ko ay itong spring wire. Kasi hindi naman po pwede dyan ang hindi matigas. Kasi nga, yan ang nagkukuha ng bala. Kung yan ay malambot, di mga ilang putok lamang yan, baka hindi pa umabot na 10. Ano na yan, kumbaga, wala na yung talas niyan. Sira na kakaagad, pudpud na. So, dapat talaga dyan ay matigas. So, ang pinang-welding ko dyan ay itong spring wire. Spring wire ito Yan, acetylene. At ginagamitan ko yan ng tinatawag na borax o yung flux. Okay? At pag yan ay na-rebuild na, siyempre, i-rebuild mo yan, wala sa hugis yan. Itong parte na to. So, ang gagawin dyan, kinakailangan, dahil yan ay matigas, dahil ang ginamit mo ito, hindi yan tatalba ng kikil. Hirap ang kikil dyan. So, ito ang gagamitin mo ngayon. Kukortehan mo ngayon yan. Maingat mo ngayon yung gagamitan ng dream mill. Ito manipis na bala. At kung kinakailangan mong i-shape yung labas, ito naman ang gagamitin mo. May mga bala yan. Okay, ito. I-shape mo ngayon yan. Siyempre, kukunin mo yung magandang shape. Ito. Gamit itong dream mill. So ayan ang mahirap pagka tayo ay bawas ng bawas. Lalo sa halip na gumanda. Kaya sabi ko nga, huwag kayong bawas ng bawas na hindi naman kinakailangan ninyong bawasan. So ayan ang remedyo diyan. So ang dapat na pang-rebuild ninyo diyan ay itong spring wire gamit ang acetylene. So, pupunta kayo sa at pag yan ay siyempre mababaga yan, pagka-welding ninyo dyan, habang yan ay mapula pa, ilulubog ninyo yan sa sa langis, sa use oil, pwede sa use oil, para bumalik yung tigas niya. At dahil nga matigas yan, hindi ninyo makikikil yan. Kinakailangan ninyo ng dream mill. At siyempre, gagandahan ninyo ng gawa. Okay, trial and error. Kahit ako, ginagawa ko yan trial and error. Hindi mo makukuha yan sa isang lang. At siyempre, isusukat ninyo, malimit ninyo isusukat yan. Kung tama yan, dapat yan ay saktong-sakto na walang ganun. O kapit na ganyan. Kakapit ninyong ganyan doon sa inyong slide dito. O ito, kamukha nito. Ito ay natigpal din. Natigpal na rin yan. Dahil sa dami na ng balang na ipotok. So, ganun ang ginagawa ko dyan. Pagka walang pampalit. Siyempre, mas maganda kung may bago tayong pampalit. Pero kung walang pampalit,
ganun ang pinakang magandang gawin dyan. So ganun lang ang mapapayo ko sa inyo, wag ninyong babawasan yung lugar na yun. Okay? Wag ninyong babawasan yung lugar na ganito. Ito. Dahil yan ay pag binawasan ninyo, magkakameron kayo ng problema dyan. At lagi kong sinasabi, dapat ganito ang hawak. Ang hawak ng extractor. Dapat ganito ang hawak. Okay? Ako may mga video ako nito eh. Panoorin na lamang ninyo yung mga luma kong video para makita ninyo kung paano yung mga videos ko kung paano ang hawak ng mga revolver. Ng mga dapat ganito ang hawak niya. Dapat talagang nakahawak ng ganyan. At hindi basta-basta mahuhulog. Dahil pag inatras ninyo yan, at itong bala ay medyo tumungo na, dahil kung hindi magandang kapit niyan, tutungo na yan, o di kayo mahulog yan, magkakameron ng problema sa malfunction. Pwedeng mag-double feed, pwedeng hindi tumalsik yung basyo. So, ganun ang mangyayari. Okay, sana nabigyan ko ng kasagutan yung katanungan ni Motiali Basir. Okay, at babasahin ko lamang yung ating mga yung community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, nangunguna si Rayuna na may 100 plus engagement. Andito rin si Robert Alma, 12 ang engagement. Si Angel ng USA ay 38 ang engagement. Si Aliboy Palaboy ay 3 ang engagement. Si GR10 ay 43 ang engagement. Okay, so shout out kay Rayunan, kay Robert Alma, kay Angel, kay Aliboy Palaboy, at kay JR10, kay Chodosky. Okay, so ang alam ko itong engagement na ito ay sa looban ng 28 days. Yan ang engagement nyo sa looban ng 28 days. Yan ang pagkakaalam ko dyan. Dahil every 28 days nagbabago yung ating analytics. Okay, so maraming salamat sa inyo. Sana may natutunan kayo kahit konti sa ating videos. Pero pag yung konti-konti na yan, sabi nga nung isa kong comment ay kahit konti-konti yan, pag inipon ninyo ay marami yan. Kahit barya-barya lang yan. So hindi naman ang pag-adjustment, hindi naman makukuha sa mga ilang videos yan. Talagang yan ay maraming research ang inyong gagawin. So yun lang, at maraming salamat sa inyo. Thank you very much. Hanggang sa muli natin videos, magtanong lang kayo. God bless us all. Bye-bye.